harap sa korte. I have been in trial practice for 33 years and counting. The courtroom is practically my second home. Patay ka, Hontiveros. Senator Hontiveros, you're in my world now, baby. So, pumasok sa Patibong nga. Patay na. Excited ako dyan. Kailan ba ang preliminary hearing dyan? Patungkol po dyan, mga kababayan ko. No? You're in my world now, baby! Kala ko, Veros. Hindi, tablado dito si si Hontiveros. Para sa akin, swak po siya dito sa banga Kasi nga, pagdating sa korte, wala mang immunity si Veros dyan. Wala man niyang, salamat kaayo, Mr. Chair. Walang ganun Talagang pakitaan niya ng ebidensya. Eksperto naman. Magaling na abogado itong si Topacio Si Hontiveros magaling din yan. Magaling gumawa ng kwento. Salamat kayo, Mr. Chair. Magaling magawa-gawa ng peaking witness. Yan yung expert niya Pero si Atty. Ferdinand Topacio, magaling na abogado. Kinukuha po ito ng mga malalaking personalidad Atty. Ferdinand Topacio. Bumabaliktad yung misa pag hindi mananalo no? Oh. Sabi ni Juliet Uy, utal tayo patuplok nga guys. Umiikot Howard. Ito pa. Ito yung bidyong pang-asar ni Atty. Ferdinand Topacio kay Hontiveros. Ay pumasok sa Patibong. Wala na yung tariniw yan. You're in my world now, baby. Bebe! Ay pumasok Sa Patibong. Wala na yung tariniw yan. You're in my world now, baby. Bebe! You're in my world now, baby. Bebe! Ay pumasok sa Patibong. Patibong! Wala na yung tariniw yan. You're in my world now, baby. Bebe! Ay pumasok Sa Patibong! Wala na yung tariniw yan. You're in my world now, baby. Bebe! Yan yung sinabi ni Atty. Ferdinand Topacio, pumasok sa Patibong! You are in my world now, baby! Ana! Anong gusto mo? Sabi ni Sausan Sebinexik, para si Atty. Respicio ganyan din. Yung mga hyper na mga abogado, wala, hindi man naatrasan daw. Ni Atty. Ferdinand Topacio yan. Kaya yun ang gusto niya You are in my world now, baby! Pumasok sa Patibong! Para si Gadun, no? Yeah, baby! Sabi ni Jojo, malamang umatras sa kaso si Veros. Hindi siya pwedeng atras kasi pag umatras siya, kakasuhan talaga siya lalo dyan. Pinapakita niya na guilty siya. Guilty yung kanyang pamimiki, witness tampering, pagbabayad. Patay ka na. Pinoy-noy, asar talo sa bisdak. Asar sila. Kaya, asar kay Topacio. You are in my world now, baby. Walang contempt yan. Wala nang contempt Wala man immunity dyan sa korte Kaya magkaalaman dyan. Isa pang abogado po na talagang hyper at tinakot itong si natablado rin, manok din to ni Palaka. Bakit? Patuplok nga guys. Masarap makinig sa mga abogado na hyper talaga. Yung pag nagsalita, nag-deliver ka ng inyong sentence, statement, merong hugot Yung tipong pag nagsalita sa tatamaan ka talaga. Parang crush mo Amor Grandes, no? Pag nagsalita yung crush mo, patay, laglag agad panty mo. You are in my world now, baby. Ganon yung di ba? Tapos laglag na yung panty, no? Pag nagsalita pa ulit, patay, laglag na yung bra.
You are in my world now, baby. Mga ganyang style ng mga abogado. Ayan, mga attorney Harold Respicio, na pag nagsalita, akala mo, kainin ka na eh. Oh, baby. Sagot, yeah, baby. Tubig muna kayo. Hindi man, ang aga-aga. Oh, ito. Pakinggan natin ito. Sabi, binuang daw. Binuang ramandong. Loveland si Bukaw, akras ko nga si Yesisio Topacio. Uy, magsisilo si Yoshi. Si Yoshi, bam, Loveland si Bukaw, pag nagsalita, tanggal bagad, bra. Excuse me po. Nel, Panyo, magandang gabi ako sa inyo. Pakinggan po natin itong napaka-interesting na abogado na akala mo ay yung tipong titigil na siya sa kanyang mga isiniwalat, no? Kasi proklama man siya ni George Garcia. Pero hindi pala humihinto yung laban na kahit ay siya po ay isa ng ganap na vice mayor, no? Ay lumalaban pa rin itong si Harold Respicio. Ang akala ko nga ho ay matahimik na siya. Ang akala ko ay titigil na siya sa kanyang mga isiniwalat tungkol ho sa kababalaghan ni George Garcia. Pero kagulat-gulat, nagtuloy-tuloy pa, no? At marami pa siyang isiniwalat. Sa kanya din ang gagaling yung, I think, 300 million ba ho yun? 300 million na di umano ay itong si George Garcia ay aktong iba, parang manghingi, no? Parang magbabribe ng pera sa halagang 300 million doon sa kumakandidato sa pagkakongresista sa Bohol. No? Siya rin na nagsasabi. So ngayon, akala ko matatapos na po yun. Ito naman bago ho ito, matindi ho ito guys. At dapat malaman ito ng sambayanang Pilipino dahil first time natin ito narinig. Itong kasong ito. Kasi nagsampa ho ng kaso si Attorney Harold Respicio dito kay George Garcia at tinakot ho. So, hindi ko po ipipli lahat ng video. Panoorin nyo na lang pagkatapos ng live natin. Mahaba kasi yung ano niya. Kinuha ko lang yung mga 4 na minuto yung sinasabi niya. Pakinggan po natin mga kabisdak. Para ipakulong si Chairman George Garcia. Chairman George, alam ka, makukulong ka na ng habang buhay. Dahil nagsampa kami sa'yo ng mahigit na 50 milyong counts ng cybercrime. Dahil Putangin. Gaging kaso na yan. Makakulong habang buhay kasi nagsampa daw sila ng 50 million counts of cyber libel. First time in the history, record breaking yata to, no? Guinness Book of Record to, guys, no? First time in the history, ha, na merong sinampahan na opisyal ng gobyerno na akala ko pera yan, animal, akala ko pera eh. Muntikan na ako maduling yan eh, no? Akala ko pera, 50 million counts of cyber libel. Cyber libel. Cybercrime. Antindi. 50 million counts of cybercrime. Kung 50 million na nga ho yan, kung piso-piso yan, pera, 50 million din yan. Paano na ho, kung makonvict itong si George Garcia sa 50 million counts of cybercrime na sinampang kaso ho ni Attorney Respicio, mahahatulan po talaga ito. So, kahit sabihin lang natin ang bawat count at bawat count ay 1 taon lang pagkakulong. So, 1 taon times 50 million, so 50 million years. Ano ba nakaso na yan? Antindi, no? May sabihin na lang ho natin na yung bawat conviction ng cybercrime, bawat 1 count, ay isang taon lang. Sabihin mo lang 1 taon, makulong. Manguyod ka, George. Isang taon ka makulong. So, 50 million years. sabi ni Lino, pag-ikog na lang, George.
Hingog na lang. Ano man lang kaso na yan, no? Kahit sabihin mo na lang na bawat count, wag na lang 1 taon. Mga ano na lang, 6 na buwan na kulong bawat count, no? So, 6 na buwan times po ng 50 million counts. So, mga 25 million years din kulong niya. Sabi ni Aling Vicky, may ganun ba? Eh, may ganun yan. Eh, sinabi, abogado mo yan. George, 25 million years, kalahati lang ng 50 million, okay na ako dyan. Sige nga, tuloy natin. Bakit ganun yung kaso mo, attorney? Masyado naman brutal yan. Agila namin na ubos ang pera ni Garcia, magbayad ng abogado. Ubos mo lang yung mga kinurakot. Until death do us part, sabi ni Juliet Bios. Okay, sige. Kahit sabihin na lang natin, bawat count, no, ay bayaran lang niya ng 10 piso. 10 times 50, ilang milyon yung bayaran niya. Kulong ka pa. Okay, bakit ganun po, Attorney Respicio, ang kaso? Bakit nagkaganito? First time namin narinig ko ito. Okay, tuloy oh. Dahil sa lahat ng iyong mga ginawang kalokohan noong nakaraang eleksyon, ang specific crime po na isinampa namin lamang sa kanya ay system interference. Yan po ay nasa ating Cybercrime Prevention Act. Ano po ba ang ibig sabihin ng system interference? Kapag gumamit ka ng software na hindi authorized, kapag gumamit ka ng equipment na hindi authorized, at kapag minanipulate mo yung mga data na hindi authorized. Ano ba yung mga ginawa ni Chairman George at kanyang mga kakampi sa COMELEC noong nag-interfere sila ng ating computer systems nung eleksyon? Number 1, ang authorized po ng batas na gamitin sa ating automated counting machine ay yung na-audit. Ang na-audit po yung version 3.4. Ano ang ginamit niya? Version 3.5. Meron bang system interference? Meron po! Yes! Pangalawang system interference ay nung gumamit sila ng intermediary server through data center 3 nung nag-transmit yung mga automated counting machines papunta sa mga transparency server. Ano po ba ang sabi ng batas? Dapat diretso yung transmission ng election results mula sa bawat automated counting machine papunta sa mga servers ng transparency server. Wala dapat manipulation. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia na nakialam sila sa gitna. Minamanipulate nila lahat ng election results, kinokolate nila at pinapadala nila every 15 minutes. Malinaw na malinaw, umamin na kaagad. Napakagaling na kaagad ng trabaho ng NBI. Pasok na kaagad sa system interference pagdating sa transmission. Pangatlo po, umamin pa rin siya ng pag-delete ng mga election results, in particular 5 million votes. Inamin niya po yan sa media na after may ipadala yung mga election results na 5 million, didelete po niya iyon. Pag-amin po ba iyon ng system interference? Opo. Bakit po mahigit 50 million counts Ito ng na. system interference ang isinampa namin kay Chairman George Garcia laban sa kanya at kasama ng kanyang mga kakampi? Dahil po, sa paggamit ng software, kada shoot mo ng balota ay isang pag-operate po yun ng software. Kaya kapag gumamit ka ng maling software, kada basa ng isang balota, isang instance po yun ng system interference. Ilan po ba ang nakast na balota sa ating bansa nung nakaraang eleksyon? More than 50 million. 50 million votes. Kaya Chairman George Garcia, 50 million counts of system interference ang inyong ginawa. Ganon din po sa transmission. Ilan po ba ang ating makina nung nakaraang eleksyon? Mahigit 100,000 automated counting machines. Teka lang para malinaw tayo, kaya 50 million daw, kasi nga, yung botante, o yung nakast na votes, nung turnout yata to ay 50 million. No, so ibig sabihin, yung more than 50 million, yung bawat baluta ay 1 count of cybercrime. So, ilang baluta po? Ilan yung bumoto? More than 50 million. So, yung kaso niya ay 50 million counts of cyber crime. Kung ilan yung bumoto, yun ang kaso niya. Sabi ba ni attorney, more than 50 million yung bumoto, di ba? Aray ko. Makaganti na talaga kay OJC dito.
Kay OJC, 7 million. 7 million counts. Awards. Ano bang nangyayari sa iyo, George? Okay. So, ang pag-usapan natin, yung conviction. So, kunyari, makonvict, ano bang penalties nito? Itong cybercrime na 50 million of counts. Sabi ni Dura. Gaba. Sige, tuloy natin ha. Ano bang parusa? Kung makonvict, ano bang mga penalties? Kung makonvict si George Garcia, sabi daw, mamamataya. Mamamataya bang buhay? Okay. Sabi, makukulong habang buhay, di ba? Makukulong habang buhay. Sige, tuloy. And kada transmission from the machine papunta sa mga server ay isang instance ng transmission. At kapag pinakialaman nila ang kada instance ng transmission, isang instance po yan ng system interference. At ganoon din po yung pag-delete nila ng 5 million votes. System interference po yan. Kapag titignan po natin ang Cybercrime Prevention Act, ang parusa po dito sa bawat system interference ay mahigit na 6 na taong pagkakakulong. So, compute na natin. Ang parusa daw ay mahigit 6 na taong pagkakulong. So, 6 years. 6 years times 50 million. Putang 50 million times 6. So, 300 million years, si George Garcia mabubulok sa bilangguan. Animal George, mamatay ka na sa impyerno, kulong ka pa rin sa impyerno. 300 million years? Ay, ginoo ko. Eh, 6 years daw. Ang kulong daw eh. Compute nga natin kahit 1 taon lang. 300 million years. So, pag namatay ka, pagdating mo sa impyerno, kulong ka pa rin. sabi ba ni Satanas? George. Ilang years ka na ba nakulong sa lupa, George? Tandaan mo, George. Meron kang 300 million years na kulong, George. Pagbayaran mo yan. Ngayon, pumamanaw ka na. Buksan ko yung pintuan. Nasa impyerno ka, George, diba? Tapusin mo yung hatol sa'yo sa lupa. So ngayon, pagdating sa impyerno, kulong ka pa rin dito. 300 million years. Animal, no? Sabi ni Hanaka, okay lang, bilyonaryo naman siya. Kulong naman hanggang impyerno, ma'am. 300 million years, no? Okay, 300 million years po siya makukulong. Ang galing, ang galing. Kaya tama nga yung tama nga yung sinasabi ni ni Attorney Arispicio. Hala ka, George. Makukulong ka habang buhay. Dagdagan mo habang patay. Okay. Naloy, ang pira, yung penalties, multa man yan, meron, di ba? So, naloy ho. Chairman George Garcia, habang buhay kang makukulong. Hindi